Hindi ba dahil wala kang pera, interesado ako sa mas magaling, wala itong kinalaman sa Hindi ba ako namatay? Paano ako napunta rito? Hindi ba ako namatay? Paano ako napunta rito? Hindi ba nalugi ang restaurant na yon noong nakaraang taon? Hindi ba bumagsak yon sa huli? Hindi, teka, tingnan mo ang kasalukuyang pataas na trend. Baka naman. Muling isinilang ako. Sa nakaraang buhay ko, ang mga pakana ni na Isabela at Leo, ang ikinapahamak ko sa lahat, at namatay ako ng kaawa-awa. Sa buhay na ito, hindi ko na ulitin ang parehong pagkakamali. Pagbabayarin ko kayong dalawang walang hiya ng 1,000 beses. Chloe, tama? Chloe, Ang nanay mo ay may utang sa akin na $100,000 na may mataas na interes. Ngayon ang huling araw ng bayaran. Tiger. Ang pera ng nanay ko ay nakatali sa stock market. Nasa ICU pa rin siya. Pwede ba? Bigyan mo kami ng ilang araw pa. nanghihingi. Kalahating buwan ka nang nanghihingi. Sabi ng amo ko, kung hindi ka makabayad ngayon, magtatrabaho ka sa nightclub. Naghahanap sila ng magandang babae na tulad mo doon. Bitawan mo ako. Tignan natin kung sino ang maglakas loob na hawakan siya. HMPH. Saan ang galing ang batang ito? Nagpapakabayani? Alam mo ba kung sino ako? Ethan. Hintayin mo ako. Ethan, uminom ka ng lemonade para lumamig ka. Salamat. Alam kong kapos ka sa pera kamakailan, kaya nagtrabaho ka araw at gabi bilang delivery rider. Ito ang pera na naipon ko kamakailan. Tanggapin mo muna ito. Hindi ko ito matatanggap. Sa nakaraang buhay ko, hindi ko pinahalagahan ang mga taong mabuti sa akin. Sinayang ko ang maraming oras sa isang taong hindi ako minahal. Sa buhay na ito, ako naman ang magpoprotekta sa iyo. Utang niya. Ako ang magbabayad para sa kanya. Ha ha ha, ikaw ang magbabayad? Hamak ka lang na delivery rider. Anong ipambabayad mo? Sige. $100,000. Bayaran mo na ngayon. At pwede mo na siyang kunin. Wala pa ako ngayon. Pero sa loob ng 10 minuto, bibigyan kita ng $200,000. Ha ha ha. Hoy bata. Ang lakas ng loob mo. Akala mo ba sa lamangkero ka? 10 minuto. $200,000. Niloloko mo ba ako? Umalis ka. Ethan, hindi mo sana ginawa ito para sa akin. Ang $200,000 ay hindi maliit na halaga. Huwag kang mag-alala. Asikasuhin ko ang pera. Paano mo sosolusyonan? Sa loob ng 10 minuto, saan ka kukuha ng $200,000? Sige. Bata, bibigyan kita ng pagkakataon. Gusto kong makita kung paano mo gagawin. Pero, kung hindi ka makapagbigay, gugulong ka sa pagitan ng aking mga binti. Muna. Pagkatapos, dilaan mo ang sapatos ko hanggang lumenes. Kung hindi, Walang problema. Sabi ko na sa'yo tataas ang Sintage. Nagdagdag ako ng 30,000 shares kahapon at kumita ng $10,000 ngayon. bumili rin ako. Ito ay nangungunang stock ngayon. Tiyak na patuloy itong tataas. Ang Sintage ay babagsak sa loob ng 5 minuto. Ang stock na pinag-investan ko ay Shengda Biotech.
Ha ha ha. Bata, alam mo ba kung paano mag-trade ng stocks? Ang Shengdabio ay isang naghihinalong industriya. Bumabagsak na ito sa kalahating buwan. Niloloko mo ba kami? Binabalaan kita. Huwag kang magtangka ng anumang panluloko sa akin kung hindi ko makuha ang pera. Sa loob ng 5 minuto. Papatayin kita. Maniwala ka't sa hindi. Sa loob ng 5 minuto, ang Shengdabio ay tataas ng hindi bababa sa 20%. Sige. Sasakyan ko ang laro mo sa loob ng 5 minuto pa. Bata, malapit nang matapos ang 5 minuto. Ang stock na ito ay hindi man lang tumaas. Maghintay ka na lang mamatay. Bata, nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Sinasabi ko sa inyo, kung hindi ko makukuha ang pera ko ngayon, wala sa inyo ang aalis. Ethan, baka pwede tayo mag-isip ng ibang paraan. Huwag kang mag-alala sa akin. Huwag kang makipagsugal sa kanila. Hindi kanila pakakawalan. Huwag kang mag-alala. Magandang balita, ngayon ang Prosperity ay nakipag-ugnayan ng matibay sa Riverdale Bio. Inaasahang tataas ng malaki ang stock. Paano ito nangyari? Ibig kong sabihin, Kadaragdag ko lang ng posisyon ko ng 30,000 shares kahapon. Ngayon, nawala ang kalahati nito. pare, ang galing mo. Sa susunod na mayroon kang stock tips, isasama mo ba ako? Ethan, totoo ba ito? Talaga bang tumaas? Narito ang iyong $200,000 na puhunan. Ang natitirang $300,000. Itatabi ko para sa pagpapagamot ng iyong nanay. Nakakuha ang QuickBuy ng $200,000. Nasaan ang pera? Nailipat na. Ngayong may pera na kayo. Lumayas kayo. Lumayas kayo. Aalis na kami. Tara na, tara na. Sino ang taong ito? Ginoong De La Cruz, mukhang siya ang taong nagbabantay. Sa merkado sa exchange kamakailan, wala siyang background. Mukhang isa siyang delivery rider. Kagiliw-giliw. Kunin mo ang $300,000 na ito. Bilisan mo at ipagamot ang iyong nanay. Masyado itong malaking pera. Hindi ko ito mababayaran sa iyo. Hindi mo kailangang bayaran ako. Utang ko ito sa iyo mula sa nakaraang buhay ko. Bilisan mo, ang oras ay hindi naghihintay. Dali. Dali. Ethan, ang birthday party ko. Kumusta na ang iyong mga paghahanda? Bukas, lahat ng aking mga kaibigan at pamilya ay naroon. Kilala ka bilang isang mabuting asawa sa kanila. Kaya huwag mong sirain ang anuman. Alam nilang lahat na ako ang pinakamamahal mo. Huwag kang mag-alala. Naipaghanda ko na ang lahat. Ginagarantiya ko na ang iyong pamilya ay masisiyahan. Huwag mong sayangin ang oras ko sa kanya. Nakuha ko. May gagawin kami ng pinsan ko. Ibababa ko na. Kung may magkamali, makikita mo ang gagawin ko. Isabela. Leo, kayong kasuklam-suklam na mag-asawa. Sana ay mag-enjoy kayong dalawa. Sa reception bukas ng gabi. Nanay, narito ka. Nanay, Karawan ni Isabela. Bilang kanyang ina. Siyempre kailangan kong dumating. Ito ba ang ibig mong sabihin na isang engranding pagdiriwang para kay Isabela? HMPH. Hindi man lang kalahati ng lak ng sala ni Leo.
Tingnan mo ito. Anong klaseng pagtrato ito? Wala man lang king crab. Karawan ni Isabela minsan lang sa isang taon, at sinusubukan mo siyang lokohin ng ganitong klaseng bagay. Nanay. Heto, uminom kayo ng tubig. Kumalma kayo. Ang mga pagkain ito ay lahat ng karaniwang gusto ni Isabela kainin. Lahat ay pinili batay sa kanyang mga kagustuhan. Anong klaseng kakilakilabot na tsa ito? May lakas ka ng loob na ihain ito. Siguradong bulag ang anak ko para sumunod sa iyo. Isang matandang lalaking nagtatrabaho bilang delivery rider. Hindi ka kailanman magiging anuman. Tama. Bakit magpapanggap na mayaman kung wala namang pera? Hindi ba ito nakakatawa? Napakamura. Paano ka magiging karapat-dapat kay Isabela? Lahat, mga kaibigan at pamilya ni Isabela. Siguro iniisip niyo na sa pag-aayos ng hapunan dito ngayon, hindi ko kayo ginagalang, at ito ay isang kahihiyan. Mga Ginoo at binibini, huwag po kayong magkamali dahil sa aking opinyon. Ang katotohanan kaya ninyong kumain ng pagkain na ito ngayon ay dahil pinagpala kayo ng inyong mga ninuno. Ethan, anong sinasabi mo? Baliw ka ba? Huwag kang mag-alala, Isabela. Sinabi ko sa iyo na bibigyan kita ng isang espesyal na regalo ngayong gabi. Ang kanilang mga opinyon ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay gusto mo ito. Talaga? Napakamura. Naglalaro pa rin. Anong klaseng magandang regalo ang posibleng mayroon siya? Lahat. Ito. Ang mainat kong inihanda para kay Isabela. Isang espesyal na regalo. Ano ito? Isabela, ipaliwanag mo sa akin. Anong nangyayari? Ethan, anong ginagawa mo? Patayin mo ang video na iyan. Niloloko mo ako. Ethan, ikaw, kailan mo inilagay ang camera? Bilisan mo, burahin mo ang video na yan. Burahin ang video. Huli na. Isabela, niloko mo ako. Ang ebidensya ay konklusibo. Gagawin kong umalis ka ng walang anuman. Lahat ng nasa bahay na ito. Anumang binili gamit ang aking sahod. Kasama na ang mga designer bags at alahas na iyo. Wala kang makukuha ni isa. At ikaw. Kung ang iyong mga kasamahan ay makita ang video na ito, paano mo itong tinatawag na young talent? Sila haharapin ay at ang inyong family group chat ay malamang nasasabog din, di ba? Hindi mo magagawa yan. Ethan, magkano ang gusto mo? Ibibigay ko lahat sa iyo. Huwag mo lang i-post ang video. Pera, anong problema? Ngayon takot ka na. Pirman mo ang kasunduan sa debosyo na ito. At baka pag-isipan, huwag munang i-post ang video na ito. Pero binibigyan lang kita ng 3 segundo. Pirman mo ito. Oh, ipapadala ko ang video na ito, ngayon din. 2. Pipirmahan ko. Ang video na ito, maaari kong piliin huwag munang i-post, pero itatago ko ito. Kung kayong dalawa ay susubok muli ng ganitong uri ng panlilinlang, ipinapangako ko na ang video na ito ay lilitaw kung saan ito kailangan. Ethan, napakawalang awa mo. Gaano man ako kawalang awa? Hindi ako kasing walang awa ng ginawa ninyong dalawa sa akin. Isabela, Leo, ito ay simula pa lamang. Ipapatikim ko sa inyo kung ano ang pakiramdam ng bumagsak mula sa biyaya. Tungkol naman sa stock market, ito ay unang hakbang lamang sa aking landas ng paghihiganti.
Ethan. Ang pangalan ko ay Julian de la Cruz. Marahil ay narinig mo na ang pangalan ko. Ang mga tao sa industriya, bilang paggalang, ay tinatawag akong Ginoong de la Cruz. Julian, iyan si Ginoong de la Cruz ang tinaguriang henyo sa pananalapi ng distrito. Sabi-sabi, nakapasok siya sa Forbes list sa edad na 27 pero binalangkas, nabigo sa mga pamumuhunan at kalaunan ay nagpakamatay. Maganda ang iyong pananaw. Nagtataka ako kung handa kang makipagtulungan sa akin. Bakit ako? May pananaw ka. At tapang, optimistiko ako sa iyo. Interesado ka ba sa paglalaro? Ginawa ito ng aming team. Hinula namin na tataas ito. Pero hindi namin matukoy ang eksaktong oras. Paano mo nalaman ang eksaktong oras? Baka naman, sabihin ko sa kanya na ako ay muling isinila. Nagsaliksik na ako tungkol sa Shengdabyo dati. Gayunpaman, ang Shengdabyo ay pampagana lang, ang pangunahing kaganapan para sa ikalawang kalahati ng taong ito ay tech stocks. Nagtataka ako, Ginoong de la Cruz, kung nabigyan mo ng pansin ang isang kumpanya na tinatawag na Intellicore Tech. Ang kanilang Lie algorithm patent ay ipapatupad sa susunod na buwan. Sa panahong iyon, ang kanilang stock ay tataas mula 10 piso hanggang 50 piso. Pinahanap ko lang sa aking team, ang Six and Tech noong nakaraang linggo. Ang paunang natuklasan ay eksaktong kapareho ng sayo. Paano ka nakakasiguro na sa susunod na buwan? Kasi, ang kaibigan ko mula pagkabata ay nagtatrabaho sa Zixintech. Mayroon akong impormasyon sa loob. Ethan, kung handa kang makipagtulungan sa akin, mayroon akong 300 milyong piso sa liquid assets. Dagdag pa ang nangungunang research team ng industriya. Mayroon kang pananaw na wala ang iba. Kung magtutulungan tayo, ang stock market sa ikalawang kalahati ng taon ay magiging atin. Sa nakaraang buhay ko, mag-isa akong lumaban. Kulang sa pondo at resources na nagbigay daan kay Leo na pagsamantalahan ako. Ngayon, nag-aalok si Julian ng kapayapaan na siyang eksaktong tulong na kailangan ko sa aking paghihiga. Julian, paano mo gustong makipagtulungan? Magtatayo tayo ng studio. Ako ang magbibigay ng kapital at resources. Ikaw ang magiging trader. Tungkol naman sa kita. Ako ang kukuha ng 70%. Ikaw ang kukuha ng 30%. Ayos lang ang kooperasyon. Pero tungkol sa kita, gusto ko ng 70%. Ang tagal ko na sa stock market. Ikaw ang unang tao na naglakas loob na makipagtawaran sa akin ng ganito. Hindi ba tayo nakikipagnegosasyon lang? Ang isang tulad mo. Kung hindi kita magagamit, walang ibang makakagamit sa iyo. Julian, ano ang sinusubukan mong gawin? Ikaw si Ethan, tama? Si Ginoong de la Cruz ay sumalungat sa lahat para dalhin ka rito. Ano ang kakayahan mo? Sabihin mo sa amin, bakit mo iminungkahi ng mamuhunan ng malaki sa energy stocks? Ang tradisyonal na enerhiya ay halos lipas na. Ang bagong enerhiya ang mainit na paksa. Naiintindihan mo ba ang merkado? Si Director Cruz ay isang veterano ng kumpanya. Kumita siya ng 100 milyong piso noong nakaraang taon mula sa bagong enerhiya. Pero tila gusto ng batang ito na salungatin siya. Ang Ethan na ito ay isang delivery rider. Wala man lang siyang financial back. Hindi naman siguro naloko si Julian, diba? Ang aming JZ Capital ay hindi ganoon kadaling pasukin. Maaaring bigyan ka ni Julian ng respeto, pero kami ay hindi. Kung wala kang anumang talento, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan sa JZ Capital. Julian. Ang tradisyonal na enerhiya na naimpluwensyahan ng mga internasyonal na sitwasyon ay undervalued. Ngunit sa susunod na linggo, iaanunsyo ng OPEC ang pagbawas sa produksyon na tiyak na magdudulot ng pagtaas sa presyo ng hilaw na materyales. Gayunpaman, ang mga upstream na materyales para sa bagong enerhiya na apektado ng pagtunaw ng tradisyonal na enerhiya ay makakaranas din ng pagtaas ng presyo dahil sa pagbawas ng produksyon. Sa puntong itong mamumuhunan tayo ng malaki sa tradisyonal na enerhiya, ito ay win-win. Pagbawas ng produksyon ng OPEC, mayroon kang impormasyon sa loob. Nagsasalita ka lang siguro ng walang kabuluhan. Sa tingin ko gusto mo lang magsugal, gamit ang pera ng kumpanya.
Tama. Tama na. Nagtiwala ako kay Ethan. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang kanyang plano. At mamumuhunan ng malaki sa tradisyonal na enerhiya. Ang pondo ay manggagaling sa aking personal na account. Kung matalo tayo, ako ang may pananagutan. Kung kumita tayo. Para sa lahat ito. Sa anong batayan? Bakit ganoon na lang ang tiwala ni Ginoong De La Cruz? Sa batang ito, Ang dalawang direktor na ito ay hindi walang silbi. Ang batang ito ay malamang nalalamunin ang buhay ng mga ito. hintayin mo ako sa kotse. CJ, Ay, hindi ba ito ang ating masipag na delivery rider? Paano ka napunta sa pagde-deliver dito? paumanhin. Hindi na ako nagde-deliver ng pagkain. Dito na ako nagtatrabaho ngayon. Iyan ang pinaka-nakakatawang beer na narinig ko sa buong taon. Ikaw, nagtatrabaho sa Grief Capital. Maniniwala pa ako na lumipad ang mga bago ako maniwala na nagbalik ka ng trabaho. Isabela, bakit pa magsasayang ng salita sa isang tulad niya? Naiintindihan mo ba ang capital operations? Tara na, kailangan pa nating pag-usapan ang kooperasyon kay Julian mula sa JC Capital. Julian, paano naman siya magiging interesado sa'yo? Julian, hindi ba sinabi natin na pipirmahan natin ang kontrata para sa huling usapan natin? Nandito ako, sa mismong pasukan. Si Julian ay isang ginoo, isang taong may talento. Makikipagtulungan siya sa kanya. Malabong mangyari yon. Ginoong Santos, nandito ka na pala. Aba, Julian, ikaw natusong lobo. May gusto lang akong itanong sa'yo. Ang taong ito ba ay mula sa iyong JC Capital? Sino? Hindi ko siya kilala. Ay, naaalala ko na, dati siyang nagde-deliver ng pagkain para sa amin. Nagpapanggap siyang staff mo, ang lakas ng loob. Halika, sabihin mo sa kanya kung ano ang mangyayari kapag ininsulto mo ako. Ikaw na mabahong delivery rider, ininsulto mo si Ginoong Santos. Si Ginoong Santos ay isang VIP client ng aming kumpanya. At nawalan siya ng milyon-milyong piso sa mga order. Bayaran mo yan. Kaya mo ba itong bayaran? Alam ko na, ang isang delivery rider na tulad mo na naglakas loob magpanggap na big shot. Ngayon ay nabunyag ka, di ba? Nakakahiya ito. Narinig mo ba yon? Umalis ka. Nagpapahiya ka rito. Pinapatagal mo ang deal ko sa JC Capital. Isang deal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Bata, huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. Kung tatawag ako, hindi ka aalis ng mag-isa. Itatapon ka ng isang grupo ng tao. Naku po. May nagkakagulo sa pasukan. Kumuha ng ilang tao para itapon ng lalaking iyon. Ginoong De La Cruz. Matagal ka nang wala sa kotse. Akala ko may nangyari sa'yo. Ginoong De La Cruz. Kilala mo ba siya? Ito ang bago kong product consultant. May problema ba? Kailan pa nagkaroon ng autoridad ang isang manager mula sa merchandise department na makipagnegosasyon para sa kumpanya at nagpanggap pa akong ako para pumirma ng kontrata sa isang tao? Ginoong De La Cruz, nagkamali ako. Si Ginoong Santos po. Gusto ni Ginoong Santos na makipagtulungan sa atin. Sinusubukan ko lang magdala ng negosyo sa kumpanya. Ginoong De La Cruz, bulag ako sa iyong kadakilaan. Naglakas loob kang magpanggap na si Ginoong De La Cruz, manluloko ka. Malapit nang maubusan ng pera ang kumpanya ng iyong ama. At gusto mo pa rin makipagtulungan sa JC Capital? Sa tingin ko, gusto mo lang kalagkarin ng JC Capital para takpan ang iyong mga pagkalugi. Lumayas ka sa paningin ko, ngayon na. At ikaw, Dalen De La Cruz. Mula ngayon, huwag mo nang tawagin ang sarili mong merchandise manager. Isa kang security guard. Ginoong De La Cruz, nagkamali ako, Ginoong De La Cruz. Ethan, sumakay ka sa kotse. CJ, Nagkamali ako, Ginoong De La Cruz. Nagkamali ako. Kita mo, sabi ko na sa'yo hindi yan gagana. Wala talagang galaw. Sinabi pa niya na babawasan ng OPEC ang produksyon. Sino ba siya sa tingin niya? Isang internasyonal na organisasyon.
Ang tiwala niya dati, ngayon, tuluyan na siyang napahiya. Hindi ko talaga alam kung ano ang nakikita ni Ginoong De La Cruz sa kanya. Magaling talaga siyang magyabang. Tama. Ang Star Energy, bago magsara, dahan-dahang tumataas ang presyo ng stock nito. Patuloy tayong manood. Maganda. Eksaktong kontrol sa merkado. Perpekto ang timing. Kahanga-hanga. Director Cruz. Nagkataon lang na swerte ako ngayon. Mula ngayon, kailangan ko pang humingi ng gabay mo ng mas madalas. HMPH. Magaling. Mukhang ang maliit na hamon na ito ay walang laban sa'yo. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang ng iyong pagtatatag sa JZ Capital. Maghanda ka. Isang malaking hamon ang darating. Malaki ang oportunidad. Ngunit napakataas din ng panganib. Isang hakbang sa langit. Isang hakbang sa impyerno. Nangangahas ka bang? Tingnan mo ito. Geopolitical Pangunahing rehiyon trends. ng produksyon ng langis. May kumpirmadong impormasyon na isang biglaang insidente ang magaganap sa loob ng isang linggo na malamang na makakaapekto sa internasyonal na presyo ng crude oil na magdudulot ng matinding pagbabago. Isang biglaang insidente. Naalala ko na, ito ay isang maikling armadong labanan. Nagdulot ito ng pagtaas ng presyo ng langis ng mahigit 20% sa napakaikling panahon at pagkatapos ay mabilis na bumaba. Ang oportunidad ay nasa maikling bintana ng pagbabago na ito. Ngunit ang timing ay dapat eksakto sa oras o kahit sa minuto. Isang hakbang na masyadong maaga o masyadong huli at lahat ay maaaring mawala magpakailanman. Maaasahan ba ang pinagmulan? Kinumpirma ko ito sa 3 independenteng channel. Mahigit 80% ang pagiging maaasahan, ngunit ang natitirang 20% ay impyerno. Ano sa tingin mo? Gawin natin. Ito ay isang napakagandang oportunidad. Ngunit, hindi ito tungkol sa paggulong. Ito ay isang panandaliang laro. Kapag sumiklab ang labanan at umabot sa rurok ang presyo ng langis, mag-short tayo laban sa trend. Mag-short sell? Maaaring tumaas ang presyo ng langis kapag sumiklab ang labanan. Bagamat ipinapakita ng impormasyon na mabilis na matatapos ang labanan, ang maagang pag-short sell ay may matinding panganib. Halos lahat ng institusyon ay pipiliing mag-go long. Dahil gusto ng lahat na mag-shorts, kailangan nating gawin ang kabaligtaran. Kailangan nating i-maximize ang ating mga kita. Ang labanan na ito ay matatapos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman. Babagsak ang presyo ng langis, at ang bilis ng pagbaba ay mas mabilis kaysa sa pagtaas. Ikaw, paano ka nakakasiguro? Intuition. Dagdag pa, pagsusuri ng mga katulad na makasaysayang kaganapan. Ginoong De La Cruz, pagtiwalaan mo ako sa pagkakataong ito. Sige, gagawin namin ang sinasabi mo. Ipapagalaw ko ang lahat ng magagamit na pondo, kasama ang ilang emergency reserves. Ethan, kung mananalo tayo sa round na ito, ang ating posisyon sa industriya ay hindi matitinag. Kung matalo tayo, baliw. Talagang baliw siya. Para itaguyod ang pag-short sell sa ganitong uri ng balita. Si Ginoong De La Cruz ay tiyak na na-sweet talk niya. Panoorin mo lang. Hindi niya man lang malalaman kung ano ang tumama sa kanya. Mabuti, isang liquidation. At magkakaroon tayo ng kapayapaan. Sumirit ang presyo ng langis, ang ating mga short positions. Manatiling kalmado, magpatuloy ayon sa plano. Team A, maglaan ng 10% ng pondo para mag-go-long. Team B, maghanda ng short positions. Ethan, bumuti ang kondisyon ng nanay ko. Salamat sa pera noong nakaraan.
Ang mga naglalaban ng partido sa ilalim ng internasyonal na pamamagitan ay sumang-ayon sa isang pansamantalang tigil putukan. Ngayon, Team Yi, buong attack, maximum leverage, mag-short sell. Isara ang lahat ng posisyon. I-liquidate ang lahat. Ethan, nagtagumpay tayo. Ang netong kita ay lumampas pa sa 10 digit. Ginoong De La Cruz. Narito. Kunin mo ito. Pinaghirapan mo ito. Napakatalino ng galaw na iyon. Ngayon, ang lahat ng chismis sa kumpanya ay sa wakas ay matitigil na. Kung gayon, salamat muna, Ginoong De La Cruz. Ito ay simula pa lamang. Sa'yo sa JZ Capital. Tiyak na lalakas tayo. Bantayan si Ethan. Masyado siyang nagkakaroon ng momento. Kung magpapatuloy ito, wala nang lugar para sa atin, ang JZ Capital. Kailangan nating humanap ng pagkakataon para turuan siya ng leksyon. Ethan, nandito ka. Ang gabi na, bakit hindi ka pa umuwi mula sa trabaho? Mag-aayos lang ako ng kaunti pa. Gusto kong mag-overtime. Magtrabaho ng mas matagal. Sa ganoong paraan, mas maaga kong mababayaran ang perang iyon. Hindi na kailangang bayaran, kamakailan lang, ay nanalo ako sa isang malaking labanan. Itago mo na lang ang perang iyon para sa sarili mo. Paano ko magagawa yan? Nagugutom na naman ako. May natira pa bang pagkain? Ay, oo, meron. Dito ka lang, iinitin ko para sa'yo. Ethan. Dali, Ethan. Hindi mo alam, di ba? Sa totoo lang, simula pa noong nasa eskwela tayo, ako. Gusto nakita ng sobra. Isang tasa ng kagalakan. Sa piknak na iyon, isinugol ko ang buhay ko para iligtas ka mula sa mga Ngunit sa huli, ang nasa tabi mo ay si Isabela. Siguro. Ito ang tadhana. Leo, sabihin mo sa akin, paano nakilala ni Ethan si Ginoong De La Cruz, ang big shot mula sa Financial District? Paano ko malalaman? Sobra tayong napahiya nung nakaraan. Noong kasal pa kami, hindi ko siya narinig na binanggit iyon. Paano niya biglang nakilala ang ganoong kahalagahang tao? Sa tingin mo, may itinatago siya sa akin. Nagkataon lang iyon. Kaya ano, para sa kanya, ang makakuha ng pwesto sa JZ Capital. Halos imposible. Sa isang maliit na panlilinlang lang. Mapapalis ko siya ng masunuri. Talaga? Ang galing mo, Leo. Sino yan?
Hello. Masama ito. Kung gusto mong iligtas ang babae mo, magdala ka ng 10 milyong dolyar na cash. Ethan, Dinala ko na ang pera. Palayain mo na siya. huwag. Huwag mong ibigay sa kanila. Palayain niyo siya. Ayos ka lang ba? Ethan, hindi mo pwedeng ibigay sa kanila ang perang iyon. Pinaghirapan mo iyon. Hindi ako sulit para doon. Basta ayos ka lang. Hindi issue ang pera. Tara na. Paano mo ako niloko? Sugurin siya. Bata, gusto mo bang mamatay, di ba? Akala mo ba madali kaming kalabanin? Nasaan ang pera? Kung hindi namin makukuha ngayon, wala sa inyo ang makakaalis dito ng buhay. Ethan, Bugbugin siya. huwag niyo siyang saktan. Pakiusap, itigil niyo na. Ethan, Bata, masyado kang naging mayabang nitong nakaraan. Alam mo ba, nahiniranggan mo ang daan ng isang tao sa kayamanan? May ayaw sa iyo, naiintindihan mo? Sino ang nagpadala sa'yo? Pinapayuhan kitang maging matalino. At umalis sa bayan. Ile. Magkakauri. Kung gayon, mapunta ka sa impyerno. Ginoong de la Cruz. Bakit ka narito? Naayos mo na ba ang lahat? Ang mga maliliit na ito ay walang laban. Ikaw pala. Ako nga. Wala akong pagpipilian. Tumatanggap ako ng pera para ayusin ang mga problema. Sino ang nag-utos sa'yo? Alam mo bang krimen nito? Mayroon akong mga magulang at anak na sinusuportahan. Hindi ko talaga masabi. Gusto ko pang mabuhay ng ilang araw. Bumalik ka at sabihin mo sa nagpadala sa'yo. Ang pakikialam sa mga tao ni Julian ay may kapalit. Kung makikita pa kita sa susunod, hindi na ito magiging ganoon ka-simple. Ngayon, lumayas ka. Aalis na ako, aalis na ako. Ginoong de la Cruz. Sino pa sa tingin mo ang nakakaalam na kumita ako ng 10 milyong dolyar? Paano kung maglaro tayo ng mahabang laro? Hindi man lang kayang hawakan ng ganoong kaliit na bagay. Walang silbi. G. Ginoong de la Cruz. May kailangan po ba kayo? Mayroon akong research report dito. Tulungan mo akong tingnan ang stock na ito. Ano sa tingin mo? May problema ba? Walang problema. Titingnan ko ng mas mabuti. Sige, huwag kang magmadali. Tandaan mong ipadala sa akin kapag tapos ka na. Sige. Ethan, huwag kang mag-alala sa nangyari nung nakaraan. Tutulungan kitang ayusin ang lahat. Ngayong weekend, dumalo ka sa isang party para sa akin. Matapos ang malaking tagumpay ng JZ Capital noong nakaraan, gustong makilala ng lahat ang aking tagapayo. Malaking karangalan po yon.
Magbihis ka ng maayos, at tandaan mong magdala ng kasama. Ethan, Narito. Para sa'yo ito. ano ito? Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Ang ganda. Pero napakamahal nito, hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na lang, may pabor pa akong hihingin sa'yo. Ano iyon? Ngayong weekend, pwede ka bang sumama sa akin sa isang party? Bilang date ko, Ako. halika. Subukan mo ang mga damit na ito. Ito si Director Cruz. Ethan, Hello. Leo. Tingnan mo siya, parang bagong yaman. Ang diamond necklace na iyan ay pekes. Isang knockoff. Oh, Ginoong Lee. Batang henyo, napakatalino. Lilibot muna ako. Narinig ko na kay Ginoong de la Cruz ang tungkol sa'yo. Ang makita ka ng personal ay mas mahusay pa kaysa sa marinig lang ang tungkol sa'yo. Tunay kang isang kahanga-hangang talento na may pambihirang presensya. Hello. Naku! Hindi ba ito ang collector's item ng Chi brand na hindi pa ibinebenta sa publiko? Sabi nila, ibinibigay lang ito sa mga specific client. Talaga. Hindi ko masyadong alam ang tungkol dyan. Boyfriend mo ba iyan? Napakadedikado niya sa may kakayahan at mabait. Sa panahon ngayon, kailangan mo talagang panghawakan ang isang dekalidad na lalaki na ganyan. Hindi ba si Chloe iyan? Aba. Hindi ba si Chloe ito? Ilang araw pa lang ang nakakaraan, cashier siya. Sa isang convenience store, isang simpleng babae mula sa probinsya. Paano siya biglang nagkaroon ng rags to riches moment? Isabella. Hindi ka pa nakasuot ng haute couture gown, di ba? Hindi ka pa nakasuot ng haute couture necklace, di ba? Ang mga bagay na ito ay mukhang mura sa... Hindi naman siguro peke, di ba? Mga knockoff iyan. Sabihin, ilang taon mong sinahod para bilhin ang mga iyan? Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, hindi ka pa rin nagbago. Isang lalaking itinapon ko at tinatrato mo siyang parang pre. Gamitin mo ang utak mo. Ang isang high-class na lugar na tulad nito ay hindi lugar para sa basura na tulad mo. Isabella. Naaalala ko. Si Ethan ang nagpaalis sa iyo nang walang anuman. Ikaw ang pinatalsik, di ba? Ikaw, nangahas kang siraan ako. Sino ka sa tingin mo? Nangahas na hawakan siya. Ethan, ang haute couture gown ko, dinumihan mo, kaya mo bang bayaran iyan? Oh, hindi ko talaga masabi na ito ay haute couture. Ano ang alam mo? Isa ka lang delivery rider. Nakakita ka na ba ng haute couture? Ang suot mo ay inupahan lang, di ba? Kung inupahan, ano? Kung binili, ano? Kung ako ang tatanungin, ang tulad mo ay hindi dapat sumiksik sa mataas na luturin. Hindi bagay sa iyo. Dapat bumalik ka na lang sa pagde-deliver ng pagkain. Kung hindi, kung mahuli ka, makakakuha ka ng masamang review. Ano, ang maalamat na misteryosong konsulta ay isa lang delivery rider. Diyos ko, bakit nagdadala si Ginoong de la Cruz ng kung sino-sino sa Gates Capital? Masyadong mababa ang pamantayan. Pero narinig ko na tinulungan ng lalaking ito si Ginoong de la Cruz na kumita ng daan-daang milyong dolyar ilang araw na ang nakakaraan. Talaga? Gimik lang siguro iyan. Paano magiging ganoon kahanga-hanga ang sinuman? Oh, sino ito? Nakasuot ng ganyan, hindi pa rin maitago ang kanyang mahirap na asal. Kaya ano kung nakapasok siya sa JC Capital? Isa pa rin siyang manggagawa na walang alam. Akala ba niya makakakyat siya sa social ladder ng ganito? Haha. Kung wala kang pera, huwag kang maglaro sa stock market. Huwag kang lumabas at magpakabog. Dapat bumalik ka na lang sa pagde-deliver ng pagkain. Bibigyan kita ng 3 segundo. Lumuhad ka. At puanasa ng palda ng girlfriend ko. Kung hindi, sa isang tawag lang. Ipabangkarote kita sa loob ng ilang minuto. Naniniwala ka ba sa akin? CJ, interesado akong malaman kung paano mo ako ipabangkarote sa loob ng ilang minuto.
Oh, tatay, sakto ang dating ninyo. Ito ang lalaki. Hintayin mo lang, patay ka. Ang tatay ko ay isang stock market tycoon. Sa isang galaw lang. Kaya niyang ipabangkarote ang kumpanya mong walang kwenta sa loob ng ilang minuto. Ikaw si Ethan, tama? At sino ka naman? Bakit ninyo ako sinaktan? Sinaktan ka? Bulag ka ba't hindi mo siya nakilala? Halika rito agad. Lumuhad ka. At humingi ng tawad. Ano? Naglakas loob kang saktan. Ang kanang kamay ni Ginoong de la Cruz. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang misteryosong trader. Mula kanina. Noong nakaraang linggo, pinagkita niya si Ginoong de la Cruz ng mahigit $1 bilyong sa loob lang ng isang linggo. Hindi, tatay, nagkakamali kayo. Siya ay isang delivery guy. Walang utang na loob na bata, tumahimik ka. Alam mo ba ang napakalaking suporta? At lakas ng Vanguard Capital? Alam mo ba kung gaano kalalim ang kanilang bulsa? Higit 5 beses yan sa Horizon Trading. Ano? Sa loob lang ng ilang araw. Paano niya nadoble ang kanyang mga ari-arian? Imposible yan. Ikaw na walang utang na loob na anak. Humingi ka ng tawad? Patawad. Mas malakas, patawad. Ginoong Vance. Pakiusap, palampasin ninyo ang kanyang pagkakamali. Sa pagkakataong ito, patawarin ninyo ang aking anak. Babalik ako, at tuturuan ko siya ng leksyon. Kalimutan na. Ang sa atin ay matagal nang tapos. Patay na ang dating Ethan, ang ako ngayon, at ikaw, Isabela. At ang pamilya Santos ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Magkaroon ka ng paggalang sa sarili. Kung maglakas loob ka pang gumawa ng gulo o humadlang sa akin, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Ethan. Ang utak sa likod ng pagdukot kay Chloe ay natagpuan na. Sino? Siya pala ang panganay na anak ng Horizon Trading, si Leo Santos. Paano nangyari na siya? Si Tiger mismo ang nagsabi, bagamat hindi ito ang inaasahan natin, hindi natin siya palalampasin. Ang ganti sa ganti. Ay napakadali para sa kanya. Kailangan nating tamaan kung saan masakit. Ginoong de la Cruz, putulin niyo ang kanilang cash flow. Pagkatapos, sisimulan natin ang susunod na hakbang ng ating plano. Madali lang. Isang tawag lang sa telepono. Ginoong Santos, masama ito. Lahat ng aming pangunahing kliyente ay biglang kinansela ang kanilang mga order at itinigil ang pagbabayad. Lahat ng aming proyekto ay titigil. Wala kang kwentang anak. Ano ba ang ginawa mo? Ngayon, putol na ang capital chain ng kumpanya. Inawi mo pa ang mga tao ni Ginoong de la Cruz. Ano ba ang ginagawa mo sa likod ko? Ethan. Si Ethan ang may gawa nito. Wala akong pakialam kung sino. Ayusin mo ito agad. Oh. Lumayas ka sa pamilya Santos. Anong ginagawa mo dito ulit? Ethan, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Si Leo ay isang halimaw. Matapos niya akong agawin sa... Hindi niya ako pinahahalagahan. Sinaktan niya ako, minura ako, at ginamit. Ang puso ko ay ikaw lang ang minahal. Ethan, kasalanan ko. Dati, sobra mo akong inaalagaan. Pero hindi ko pinahalagahan. Nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon lang. Okay. Nakikita ang iyong mga tagumpay ngayon. Tunay akong masaya para sa... Iniisip mo na naging matagumpay ako kamakailan, kaya ka lumapit sa akin. Hindi. Hindi ganoon. Tunay kitang mahal. Ethan. Natuto lang akong pahalagahan ka matapos kitang mawala. Mag-umpisa ulit tayo. Okay. Alam kong mahal mo pa rin ako. Tulad ng Ay, hindi. Sa pagkakataong ito, ako naman.
Magluluto ako para sa iyo at hihintayin kitang umuwi. Okay. Ang sinasabi mo, totoo ba o peke? Tunay na totoo. Huwag kang sumama sa babaeng iyon. Okay. Hindi siya sapat para sa... Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagligtas mula sa pagguho ng lupa noong heist? Wala bang kahulugan sa iyo? Ang ating pinagsamahan. Mukhang hindi pa rin makalimutan ni Ethan si Isabella. Ang lahat sa party na iyon ay parang panaginip lang ng Cinderella. Ang buhay na ito ang totoo. Ethan, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Dahan-dahan lang. Okay. Ethan, pagod na pagod ka nitong mga nakaraang araw. Hayaan mong masahehin kita. Mag-relax ka, mag-relax. Ay, wag na. Pagod lang talaga ako nitong mga nakaraang araw. Magpapahinga na lang ako. Baby, ikaw ang lucky star ko. Hindi ako makapaniwala na si Ethan, ang tanga na iyon, ay hindi nakayanan ng iyong alindog. Mahal, sa pagkakataong ito, paano mo ako bibigyan ng gantimpala? Pumili ka ng anumang limited edition na bag na gusto mo. Bags, wala nang bago dyan. Sa pagkakataong ito, gusto ko ang diamond necklace na iyon mula sa Lignich Low. Aba, kapag naibalik ko ang lahat sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng mas malaki pa. Ethan, ang tanga na yon. Nasa panig ko ang langit. Hanggat maibalik ko ang lahat sa pagkakataong ito, lahat ng problema ko sa capital chain ay malulutas. Leo, kung gayon, kailan tayo magpapakasal? Huwag kang mag-alala. Kapag naibalik ko ang lahat, bibigyan kita ng engranding, kasal ng siglo. Iipunin ko ang lahat ng pondo na kaya kong galawin. Ethan, patay ka sa pagkakataong ito. Panoorin mo akong sirain ka. Tuloy ang pagtaas. Mukhang, talagang maganda ang takbo ni Ethan nitong mga nakaraang araw. Ang stock na ito ay isang tunay na hiyas. Kahit pa, hindi pa rin siya kasing galing mo. Hintayin lang natin na Dom Oval ang kita. Magkakaroon tayo ng mga mansyon, yate, lahat. Hintayin mo lang na mag-enjoy sa buhay. Napakaganda nito. Ang ating mga ari-arian ay malapit ng lumampas sa 100 milyon. Ngayon, maaari na ba nating isara ang lambat? Helenan. Leo, ang tanga na yon. Binigyan ko siya ng maling impormasyon at nangyari na ang inaasahan ko. Hindi ko inaasahan. Ang iyong galaw ay talagang epektibo. Ito ay simula pa lang. Sinabi ko na sa'yo, kung magloko pa siya uli, hindi ko siya palalampasin. Paano nangyari ito? Impossible ito. Paano nangyari ito? Ikaw na walang utang na loob na anak, ano ang ginagawa mo? Ang pamilya Santos ay tuluyang nasira dahil sa'yo. Ano ba talaga ang nangyari? Nilero ka, hindi mo ba nakikita yon? Tapos na.
Oh, hindi ba yan si Ginoong Santos? Nahihirapan ka yata? Umalis ka. Sino ka ba? Nandito ka para pagtawanan ako? Ayos lang kung hindi mo ako kilala, pero dapat alam mo kung bakit naghihiganti sa'yo si Ethan, di ba? Anong ibig mong sabihin? Naghihiganti siya sa akin. Dahil inagaw ko ang asawa niya. Ha 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 ha, bata. Hindi magiging interesado si Ethan sa isang taong kasing pabago-bago ng isip ng asawa mo. Kinidnap mo si Chloe. At yan ang pinakamalaking bawal kay Ethan. Hindi ako. Binalangkas mo ako? Ha 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 ha. Tapos na, ano man ang sabihin mo ngayon ay huli na. Sino ang nagsabi sa'yo na maging ganoon katanga? Wala ka ng anuman ngayon. Sa akin ka lang makakalingon. Dahil mayroon tayong iisang kaaway. Na nagngangalang Ethan. Bakit mo ako iniiwasan? Sa tingin ko mas mabuti kung magkaroon tayo ng distansya. Pagkatapos ng lahat, Pagkatapos ng lahat ano? hindi ba kayo nagkabati ni Isabela? Alam mo ang lahat? Mahal. Lahat ng yan ay peke. Peke, Tama, nagpanggap akong nakipagkasundo sa kanya. At binigyan sila ng maling balita sa stock market. Ang kumpanya ni Leo ay nalugi na. Na-acquire ko na ito. talaga. Mahal. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ethan. Ethan. Sa lakas niya, kaya niya ba akong hilahin mula sa ilalim ng mga batong niya? Si Chloe, ang babaeng iyon. Maliit. Pero malaki ang lakas niya. Hindi ko alam kung paano niya nagawa. Ilahin ka noon. Balak mo pa rin bang itago sa akin? Sa lahat ng taon na ito, tahimik kang nanatili sa tabi ko. Nagmamalasakit sa akin. Sa tuwing nakikita mo akong nag-aalaga kay Isabela, sigurado akong masama ang pakiramdam mo. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin kagad? Hindi ba dahil natatakot ako? Guluhin ang kaligayahan mo kay Isabela. Hindi yan kaligayahan. Chloe, ang kabaitan ko sa kanya ay dahil akala ko siya ang nagligtas sa akin. Kahit gaano pa kalabis ang kanyang mga ginawa, kaya ko siyang tiisin. Pero ang pag-ibig na yon ay orihinal na para sa'yo. Naghirap ka. Sa lahat ng taon na ito, hindi ko lang alam kung huli na. Para bumawi sa'yo ngayon. Chloe, pakasal ka sa akin. Oo. Sa buhay na ito, tiyak na ibibigay ko sa iyo ang pinakamalaking kaligayahan. Director Cruz, ano na ang plano ngayon? Napaka-arogante ni Ethan. Dahil, sinusuportahan siya ni Ginoong de la Cruz. Kung bumagsak si Ginoong de la Cruz, si Ethan ay magiging parang damong walang ugat. Walang kakayahang umunlad. Madaling bunutin. Ibig mo sabihin,
Matagal na ako sa JC Capital. Marami akong alam tungkol kay Ginoong De La Cruz. Mayroon siyang kahinaan. Isang proyekto sa pamumuhunan na nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Ito ang huling hiling ng kanyang ama. Anong proyekto? Sabihin mo. Maaari tayong magsanib puwersa at gamitin ang proyektong ito para kaladkarin silang dalawa sa impyerno. Ginoong De La Cruz. Ito ang ulat ng pagsusuri ng datos na aking naipon kamakailan. Ang datos ay perpekto at ang mga prospect ay nakakaakit. Maaari mo itong tingnan. Ang Titan Project. Ito ang proyekto na pinakamimithi ng kanyang ama sa kanyang huling hininga. Panahon na ba para gawin ito ngayon? Ginoong De La Cruz, ito ay isang pagkakataong minsan lang sa buhay. Kailangan nating mamuhunan ng malaki. Maaari kong garantiyahan sa aking posisyon na ito ay tiyak na kumikita. Gawin ang ulat na ito na kasing detalyado at makatotohanan hanggat maaari. Kung mas makatotohanan, mas mabuti. Talagang kailangan nating paniwalain si Ginoong De La Cruz sa potensyal ng proyektong ito. Ang Titan Corp ay nasangkot sa teknikal at pinansyal na pandaraya at isinara. Si Julian De La Cruz, pinuno ng YC Capital sa Riverside Ave dahil sa pagkabigo sa pamumuhunan ay nagpakamatay sa edad na 27. Ginoong De La Cruz, huwag kang mamuhunan. Ginoong De La Cruz, hindi ka maaaring mamuhunan. Ang panukalang ito ay napakadetalyado. Mukhang lubhang posible. Ang proyektong ito ay napatunayang peke, isang panloloko. Hindi lamang nawala ang mga pondo na ipinupunan, ito rin ang direktang sanhi ng pagkalugi at pagpapakamatay ni Ginoong De La Cruz sa kanyang nakaraang. Ginoong De La Cruz, hindi ka talaga maaaring mamuhunan sa proyektong ito. Ethan, anong ibig mong sabihin? Mula nang sumali ka sa kumpanya, lagi mo akong sinasalungat sa bawat pagkakataon. Kinukwestiyon mo ba ang aking paghuhusga o mayroon kang ibang motibo? Lahat ng datos para sa proyektong ito ay na-verify na. Tama. Dahil lang sa 2 beses kang nagtagumpay, hindi mo na maaaring baliwalain ang lahat. Ang proyektong ito, sinuri na naming lahat. At sa tingin namin ay napakahusay. Kahit gaano ka pa kagaling mag-isa, mas matimbang ka ba kaysa sa lahat ng shareholders ng kumpanya? Lahat ng datos na ito ay maaaring pekin. Bukod pa rito, ang kanilang cash flow ay may malaking problema. Naniniwala ako na ang panganib ay lubhang mataas. Hindi mo ba pinipigilan si Ginoong De La Cruz na bumuo ng mga bagong proyekto para lang mailipat mo ang lahat ng pondo sa iyong subsidiary, ang Vanguard Capital? Ang iyong ambisyon ay talagang napakalaki. Isang delivery rider, kahanga-hanga na nakarating ka sa posisyong ito. 2 beses ka lang nagkaroon ng swerte at ngayon akala mo ikaw na ang guru sa stock market. Hindi mo talaga naiintindihan si Julian. Ginoong De La Cruz, hindi ka maaaring maging ganoon ka-bias. Lubos mo siyang pinagkakatiwalaan at lubos mo siyang pinahahalagahan. Hindi ka ba natatakot na balang araw magtatayo siya ng sarili niyang negosyo? Hindi tayo nag-uusap tungkol sa parehong bagay. Kung gayon, ano ang pinag-uusapan natin? Sige, tigilan mo na ang paghikayat sa akin. Nakapag-desisyon na ako. Iwi-withdraw ko ang mga pondo. At isa sa palaran ko ang lahat. Ito ang huling hiling ng aking ama. Kailangan ko siyang ipagmalaki. Ano? Ginoong De La Cruz, hindi ka maaaring magpadala sa emosyon. Nakalaan ba ang kasaysayan na ulitin ang sarili nito? Ang henyo ng Riverfront, si Ginoong De La Cruz, ay natalo sa akin. Ngayon, lahat ng pondo ng JC Capital ay nasa aking mga kamay. Tapos na siya, hindi na siya makakabangon pa. Halika, binabati kita, Director Cruz, sa pagkatalo mo sa iyong karibal. Susunod. Ang isang langgam na tulad ni Ethan ay sa'yo nahaharapin. Sigurado akong kung wala si Julian. Malapit na ang kanyang katapusan. Ipaubaya mo sa akin. Matagal ko nang gustong harapin siya. Sino yan? Director Cruz, hindi ka ba masyadong maaga nagdiriwang? Sumama ka sa amin.
Naghihintay sa'yo, si Ginoong de la Cruz. Bitawan mo. Ikaw, ayos ka lang pala. Kumusta ka, Director Cruz? Buo ka pa rin? Pasensya na kung nabigo kita. Hindi ba dapat ay tumatalo na ako sa gusaling ngayon? Director Cruz, maganda ang galaw na yan. Kaya pala matagal mo nang may masamang intensyon. At gusto mong pabagsakin ng JC Capital, tama? Ikaw, sinisiraan mo ako. Nahuli sa akto. Ano pa ang masasabi mo? Ginoong de la Cruz, tingnan nyo ito. Ang core technology patent para sa Titan Project ay halos kapareho ng inihain ng isang maliit na dayuhang kumpanya. 3 taon na ang nakalipas. Ngayon, kinakasuhan sila ng kumpanyang iyon. At ito, ang kanilang pangunahing kontrata sa kliyente ay Pekrin. Sila nga talaga. Paano nila ako niloko ng ganito? Ginoong de la Cruz, may natanggap akong balita. Sina Director Cruz at Director Reyes ay lihim na ibinebenta ang kanilang investment shares sa VV Capital. At plano nila pagkatapos makatanggap ng malaking investment ang proyekto, agad silang magbibitiw at aalis ng bansa. Magtalaga ng mga tao. Para bantayan sila. Gusto kong laruin ang larong ito kasama sila. Kaya pala, nagpapanggap lang kayong lahat. Kumusta? Hindi naman masama ang pag-arte namin, di ba? Kung hindi kami nagpanggap, paano namin mailalabas ang lahat ng mga trader na malalaking isda na tulad nyo? Ayoko tanggapin to. Ano ang ayaw mong tanggapin? Bakit ikaw, sa ganoong kabataang edad, ay tinaguri ang henyong financier ng Riverfront? Bakit ibinigay ng iyong ama, ang JZ Capital, sa iyo, isang walang karanasan na bata? Samantalang ako, pagkatapos magtrabaho ng husto sa buong buhay ko, ay director pa rin? Dahil yan ang kakayahan mo. Ay malayo sa iyong ambisyon. At ikaw na mabahong delivery rider, bakit paglabas mo pa lang, nakuha mo na ang pagpapahalaga ni Ginoong de la Cruz? Ano ang kulang ko kumpara sa'yo? Bulok ang puso mo. Director Cruz, ang taong umaasa sa baluktot na paraan ay hindi makakarating ng malayo. At ikaw, Leo. Ethan, Ginoong Vance, pakiusap, patawarin niyo ako sa isang beses na ito, na wala na ang lahat sa akin. Si Director Cruz, ang nag-utos sa akin na gawin ito. Ako lang ang nagpeke ng mga dokumento. Ikaw, para lang. Kay Isabela, patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Kung hindi mo siya binanggit, siguro, pinag-isipan ko pa. Ginoong Vance, patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Hindi ko sana siya nilandi. Pakiusap, palampasin niyo ang aking maliliit na pagkakamali, at hayaan niyo akong makalaya sa isang beses na ito. Wala kang silbi. Paano ko ba nakasama ang isang tulad mo? Ang dramang ito ng pagkakagatan ay mas mainam na itanghal sa harap ng pulisya. Mayroon, dalhin sila at ibigay sa mga autoridad ng hudikatura. Hindi. Ginoong Vance, patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Ginoong Vance. Ginoong Vance. Ethan, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi, ang JZ Capital, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. May matalas na mata si Julian sa talento. Siya ang aking tagapagtaguyo. Ethan. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Alam kong may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Maaari ba tayong magsimulang muli? Ako. Mas magiging banayad. At mapagbigay ako kaysa kay Chlo. Isabela, ang bawat galaw mo ngayon ay lubos na nakakadiri sa akin. Pakiusap, magkaroon ka ng paggalang sa sarili. Kung hindi, tatawagin ko ang seguridad. Hindi mo ba naaalala ang nakaraan nating pag-ibig? Sa pagitan natin, natapos ito sa sandaling, sumakay ka sa kotse ni Leo, tapos na ang lahat. Ang iyong kinabukasan ay sinira ng sarili mong mga kamay. Kung ano ang itinanim mo, iyon ang aanihin mo. Sa aming pangunahing balita, si Ginoong Ethan Vance, isang sumisikat na bituin sa pananalap, ay matagumpay na nakuha ang Summit Capital na nagtulak sa Gilead Capital upang maging nangungunang financial group. Sa simula, ang lahat ng ito ay akin. Lahat ng ito ay akin. Nakatayo ako rito ngayon
Bilang saksi sa paglalakbay at tagumpay ni Ethan, opisyal kong inaanunsyo ang pagtatatag ng Vanguard Foundation. Ang gawaing ito ng kabutihan para sa mga kabataan ay mas nakakaantig sa akin kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Ngayon, bigyan natin ng mainit na palakpakan ang presidente ng Vanguard Capital, si Ethan Vance. Susunod, imbitahan natin si Presidente Vance upang ibahagi sa atin ang sikreto ng kanyang tagumpay. Lubos akong nagpapasalamat sa stock market. Puno ng mga pagkakataon at hamon. Ito ay mas tulad ng isang mahigpit, ngunit patas na guro. Sa pamamagitan ng mga pagtaas at pagbabanit, tinuruan ako nito ng paggalang at pagtitiyaga. Sa aking opinyon, ang pinakamatagumpay nating pamumuhunan ay hindi lamang tungkol sa paghuli ng isang nangungunang stock, kundi tungkol sa hindi pagsuko, sa ating tiwala sa isa't isa, at sa ating pagpupursige sa ating mga pangarap. Mula sa pagsakay sa electric scooter at pagde-deliver ng pagkain, hanggang sa pagtayo rito ngayon, wala akong anumang labis na komplikadong kwento ng tagumpay. Ang una ay ang pagkikita kay Ginoong de la Cruz, ang aking tagapagtaguyod at mentor. Ang pangalawa ay ang pagkikita sa isang taong handang maghintay sa akin na umuwi at magpainit ng aking pagkain. Mayroon kang pananaw at tapang. Malaki ang pag-asa ko sa iyo. Interesado ka bang maglaro? Ang perang ito ay ang naipon ko kamakailan. Kunin mo muna ito. Sa buhay na ito, ibibigay ko sa iyo ang pinakamalaking kaligayahan. Ang paglalakbay na ito ay may mga pagtaas at pagbaba. Tulad ng isang stock chart, ang pagsubok ng stock market ang nagturo sa akin na igalang ang merkado at nagturo din sa akin na pahalagahan ang mga tao sa paligid ko. Sa buhay na ito, sa wakas ay nabaliktad ko ang sitwasyon at naprotektahan ang mga taong tunay na karapat-dapat pahalagahan.